Kaya natin natitiyak na yung binabanggit niya ay INC kasi po, lantaran at tahasan niyang binanggit ang pangalan po ng kapatid na Eduardo V. Manalo dito sa kanyang content, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Bigyan lang natin ng reaksyon nitong isang dumaan sa newsfeed natin na ang pangalan ng kanyang page ay Payables Talakera. Yan ang pangalan. Talakera. Yung pangalan pa lang ng page mga kababayan, ano ito? Tarabitab sa Ilocano ito. Oo. At saka ano pa ba? Chismosa. Yan ang mga term na dapat gamitin yan. Ano pa? Palengkera. Yan ang mga dapat na terminong gamitin niya. Nakahawig ng salitang talakera. Meron po kasing sinasabi ito tungkol dito sa isasagawa di umanong paglusob sa Malacanang mga kababayan. At ang video ito ay sinearch ko po kung kailan ito ginawa ay mga unang linggo ng July. Oo, mga July 7 siguro o kaya mga nandun, mga July 7 po kasi napos po ito at kumalat po ito sa social media mga kababayan. Ngayon po mga kababayan, merong matinding paratang ito mga kababayan. Pinaparatangan po ang INC at binanggit talaga at pati ang ating namamahala po ay idinamay niya dito sa kanyang content. Hindi ko alam kung saang lugar nagtatago ito o kaya saang bansa. Kasi ang ilam ko wala dito sa Pilipinas ito. Itong baklang nakakalbo na ito. At matindi yung mga ipinaparatang niya tungkol sa INC, mga kababayan. Ano ba yung sinasabi niya, Kadyas, tungkol sa bayan? Ito bago natin bigyan ng reaksyon, mga kababayan, pakinggan natin ang sinasabi nitong nakakalbo na baklang ito, mga kababayan. Sa mahal na presidente ng Pilipinas at sa aking mga kababayan, lalo na sa mga Katoliko, nananawagan po siya sa mahal na presidente ng Pilipinas, kay Bongbong Marcos, at sa mga Katoliko, mga kababayan. Ano raw yon? huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Narinig niyo po, mga kababayan, ang sabi niya, huwag kayo anyang papayag na pamunuan tayo ng INC. O, sino ba yung INC na yan? Baka naman incorporated yan. Tsakin natin. Ano ba yan? Sila ang gumawa ng plano na ito kasama ang Sara Army. Sila daw ang gumawa ng planong ito kasama ang Sara Army. Ano ba yung plano na yan na sinasabi nitong Payables Talakerang ito? Si Sara Duterte, Pulong, Baste, sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Parating na ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo. Ops! Pause muna tayo doon mga kababayan. Kaya natin natitiyak na yung binabanggit niya ay INC kasi po lantaran at tahasan niyang binanggit ang pangalan po ng kapatid na Eduardo V. Manalo dito sa kanyang content, mga kababayan. Na tungkol po ba saan yan? Ano ba sinasabi na ito? Itong talakerang ito. Tuloy natin. Diretso. Bukas nalusubin ang Camp Aguinaldo. Bukas daw mga kababayan, lulusubin daw ang Camp Aguinaldo. Ang bidyong ito mga kababayan ay ginawa noong, hindi ako nagkakamali kasi sinearch ko po yan, July 7. Hulyo 7, ginawa po itong content na ito. At sinasabi rito, ang sabi niya, bukas, ibig sabihin, mangyayari sana yan July 8 kung ginawa itong content na ito ng July 7. Nalulusubin daw di umano ang Camp Aguinaldo, mga kababayan. Diretso pa. At Camp Crame. At Camp Crame. Dalawa yan Camp Aguinaldo tsaka Camp Crame. Yung lulusubin daw.
Maraming reservists sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame na INC. Yun, nabanggit niya ulit yung INC. Marami daw reservists sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Alam nyo, mga kababayang, talakera talaga eh. Opo, talakera. Bakit ko po nasabi yan? Isipin mo, yung Camp Crame, may mga reservists doon, mga kababayan. Hindi po ba't yung mga ang nandyan sa Camp Crame ay mga nasa ahensya ng kapulisan, mga kababayan? PNP ang nandyan, hindi reservists. Kaya pala nakakalbo ito kasi hindi niya alam ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Diretso pa. Ngayon pa lang ay kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng mga Nangunguha ng impormasyon at inuutusan niya, mga kababayan, itong mga nasa pamahalaan na kunin niya ang impormasyon. Parang si Trump ito parang nag-uutos na akala mo kung sino ito Sino ba ito? Na kung makautos akala mo siya ang pinakamataas sa buong universe, mga kababayan. INC na naka-ready na rin lumaban sa paglusob bukas ng Sara Army at INC. Ayan, binanggit na naman niya, mga kababayan, kukunin daw yung mga impormasyon na nakahandang makipaglaban kasama ng Sara Army at saka ng INC. Madalas niyang mabanggit yung INC, mga kababayan May mga lalaban na mga militar na miyembro ng INC. May mga lalaban daw na mga militar na mga miyembro ng INC. Hindi naman namin sinasabi, mga kababayan, na walang mga uniform personnel na mga INC. Mayroon po talaga yan. Militar na miyembro ng INC. Bukas lulusob sila sa Malacanang. Ayan, bukas daw lulusob sa Malacanang. Mga kababayan, kaya ako po tinitindihan kanina at dinidiin yung petsa kung kailan nangyari po at ginawa ang content na ito para nang sa ganon ay makita natin itong sinasabi nitong Pebbles Talakerang sinungaling na ito at nuknukan ng sinungaling sa kanyang mga sinasabi. Mga kababayan, ngayon po ay araw ng Lunes at ang petsa ngayon ay Hulyo 20 na po ngayon, mga kababayan. Kailan po ginawa itong bidyong ito? Batay po sa aking research, ito ay ginawa mga July 6 o kaya July 7 po ginawa ang bidyong ito. Ang sabi niya rito, bukas ay lulusob daw po ang Sara Army at mga kasama na mga nasa militar na mga miyembro ng INC sa Malacanang, mga kababayan. Meron po ba kayong napanood na kahit na newsman lang ng isang naliligaw na news outlet? Sabihin na natin ng mga kahit ng mga vlogger na mga tawag dito, mga kapapanganak pa lang, mga 3 araw pa lang nagbablog. Meron po ba kayong narinig, napanood ng kahit na anuman na nagbalita na meron nga pong ginawang paglusob sa Malacanang na pinangunahan ng Sara Army daw di umano at ng mga kasama, kaanib sa INC na membro ng militar? Meron po ba? Mga kababayan? Pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame, didiretso sila sa Malacanang. Ayun, pagkatapos anya silang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame ay lulusob sila at didiretso anya sa Malacanang. July 20, 2026, ginawa po ang video, mga kababayan, mga July 6 o July 7. Sabi niya, bukas. Bukas po ang sinabi, mga kababayan. Meron po bang nangyari, mga kababayan? May nabalitaan po ba kayo? May nabasa po ba kayo sa mga dyaryo? O kaya napanood nyo sa TV? Meron po ba? Kaya itong taong ito, mga kababayan, na ang pangalan ng kanyang page ay Pebbles Talakera, nuknukan ng sinungaling po ito, mga kababayan. At ito po ang pinakaina siguro ng mga sinungaling sa buong mundo, mga kababayan. Kaya po siguro ganyan ang itsura ng buhok na nalalagas na
Kinakalbo po kasi kung napapansin ninyo, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano kasarian nito. Ay ito po yata ay pasintabi po sa mga LGTBQ, ano ba na, LGBTQIA? Tama ba 'yon yung sinabi ko? LGTBQIA, QIA, Q&A question. Ano ba 'yan, mga kababayan? Mga kababayan, pasintabi po. Pero itong taong ito, mga kababayan, na bakla na halos maubos na yung kanyang buhok sa kakagawa ng mga kasinungalingan na mga kwento. Mga kababayan, mag-ingat kayo sa taong ito. Kung ano-ano kasi ang ipinopost nito sa social media, lalo na dun sa mga kababayan natin na hindi kilala, hindi kabisado. At baka mabasa ninyo itong mga sinasabi ng kumag na ito na sinungaling, ina ng ina ba ang tawag diyan? Hindi naman kasi babae yan eh. Yan po ay nagpapanggap lang na babae pero hindi po babae yan. Yan po ay lalaki. Kung tawagin yan po ay bading. Yan. Bading po yan na gumagawa ng mga kwento at puro kasinungalingang kwento na ikinakalat po sa social media, mga kababayan. Kasama ito ng mga nagpapakalat ng mga fake news tungkol po sa INC. Magkakasama po sila, mga kababayan, kaya mag-iingat kayo sa taong ito, ha. Pag nakita nyo ito sa inyong newsfeed, agad-agad, i-block nyo na, mga kababayan. Wala kayong mapapala dyan. Puro mga fake news lang po ang sinasabi niyan at puro kasinungalingan lang, mga kababayan. Wala kayong matututunan sa tao na yan, mga kababayan. Balita ko, ito pa ay balita ko, ewan ko lang ha, pero ito yata ay nambubugaw pa yata daw ito. Ewan ko, kung totoo yan, may nababalitaan lang po akong mga ganun na gawain nitong taong ito, mga kababayan, na yung ating mga kababayan na kababaihan ay ibinubugaw di umano ng taong ito. Di umano ha, hindi ako sigurado dyan. Medyo may napapanood kasi akong content na ginagawa ng isang vlogger. Ganun ang akusasyon niya. Hindi pala akusasyon. Di umano, ganun din ang sinasabi niya sa taong ito, mga kababayan. Mahirap magsalita, mga kababayan. Baka kung ano ang i-ano sa atin. Yan ay ano lang natin yan ha. Narinig lang natin, mga kababayan, na sinasabi ng ibang mga vloggers. Kaya po namin tinitindihan yan, mga kababayan, kasi itong taong ito ay nagpapakalat po kasi ng mga fake news laban sa iglesia, mga kababayan. Para gawin uli yung nangyari sa kay Apo Lakay noong 1986. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo. Bukas! Yan ha. Kaya namin tinitindihan yung petsa. Inuulit namin kasi, mga kababayan, itong video ito, inuulit namin, ginawa ito mga July 6 to July 7. Kumalat ang video ito at nakita namin sa newsfeed natin at kinuha namin para gawan ng reaksyon. Baka po kasi yung mga kababayan natin, alam naman namin na hindi kayo naniniwala sa mga ganitong sabi-sabi, sa ganitong mga paninira laban sa INC, mga kababayan, sapagkat alam naman namin na matatalino ang ating mga kababayan. Nagsusuri pa po sila bago sila humusga o kaya magbigay ng komento sa isang bagay. Matatalino na po ang mga kababayan natin ngayon. Ito na lang siguro ang bobo na naiiwan, itong nakakalbo ng baklang ito, mga kababayan. At Camp Crame. Ayan. Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. Mayroon po bang nangyaring ganon, mga kababayan? Di po ba? Wala naman po. Wala! Kaya itong sinasabi ng taong ito na Talakera, ang pangalan, Pebbles Talakera, na mukhang hindi mo maintindihan kung ano itsura nito, na nakakalbo na dahil sa kasinungalingan niya, mga kababayan, mga kababayan, mag-iingat kayo sa taong ito. Baka kayo ay ma-impluwensyahan, kayo ay mapaniwala ng kasinungalingan ng taong ito. Ang pinakamaganda ang advice po namin sa inyo, mga kababayan, pag nakita nyo po itong dumaan sa newsfeed nyo, itong page ng taong ito o kaya yung mukha ng taong ito, kaagad, immediately,
ay i-block nyo na, i-unfollow, kung napaka-follow kayo, huwag nyo susundan itong taong ito sapagkat ito'y naghahasik ng lagim at nagkakalat ng mga maling mga balita, fake news, disinformation, misinformation sa ating mga kababayan. Kaya ang pinakamabuti po mga kababayan, pag nakita nyo yan, i-block nyo na kagad mga kababayan. Yun ang marapat sa ganitong mga klase ng tao mga kababayan. May iwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Ayan, sino bang nagsasabi na mamumuno ang INC sa ating bansa? Wala namang mayroon ba kayong narinig mga kababayan na sinasabi ng INC, "Oy, kayo wag kayong kung ano-ano ang ginagawa nyo pamumunuan kayo ng INC." Meron bang ganon? Ang meron po sa INC, mga kababayan, meron pong tinatawag dyan na mga pamunuan. Yan. Yung mga pamunuan na yon, mga kababayan, sila po yung mga katuwang ng pamamahala sa pagmamalasakit sa iglesia. Yan. Ang tawag sa kanila, pamunuan. Ang bilang niyan, 5. Yan, sa bawat lokal. Para alam ninyo, mga kababayan, hindi sana namin dapat sabihin ito sa inyo. Baka marinig nyo kasi yung word na pamunuan. Pag sinabing pamunuan, mga makikisig yan. Mga makikisig yan ang mga matitipunong mga kalalakihan na katuwang ng pamamahala sa pagmamalasakit sa iglesia, mga kababayan. Sila po yung mga pero yung sinasabi nito na pamumunuan, yung ating bansa ng INC, isa na namang kasinungalingan yan, mga kababayan, at talagang nuknukan ng sinungaling ang taong ito. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Bumangon, lumaban daw. Pinananawagan po sa inyo sa mga Katoliko daw po. May nananawagan po sa inyo isang bakla, isang bading, na bumangon daw po at lumaban kung kayo po ay naniniwala sa taong ito, ha? Huwag kayong matakot. Kaya pa natin yan. Diyos ko, langaw lang sila. Ayun langaw daw lang sila. Sino ang tinutukoy niyang langaw, mga kababayan? Ang INC daw. Kasi po, yung takbo ng pananalita niya kasi, galing kasi siya sa INC. Kaya ang sinasabihan niya rito, na langaw lang daw, ay ang mga kaanib sa INC. Mga kababayan, hindi po langaw ang INC. Ang INC po kasi, mga kababayan, ay itinulad sa asin at ilaw ng sanlibutan. Ang asin po kasi, mga kababayan, yan ay isang produkto o kaya isa po yan na preservative. Okay? Kapag ang isang bagay ayaw mong mabulok o para tumagal ang isang bagay, kailangan mo siyang gamitan ng asin. Ibig sabihin, yung asin, yan po ang nagpapatagal sa isang bagay para hindi siya mabulok. At yung ilaw, mga kababayan, kaya itinulad po ang INC sa ilaw ng sanlibutan sapagkat ang mundo po kasi, mga kababayan, ay naglipa na ang mga kasamaan, nagdidilim ang paligid dahil sa napakaraming mga nangyayaring mga karahasan, mga krimen dito, krimen doon, hindi to, parang yung sinasabi po ng ahensya ng PNP na wala na o kaya papaliit ang bilang ng krimen, hindi po totoo yun, mga kababayan. Sapagkat ang katotohanan po, lalong tumitindi ang problema ng krimen. Yung mga kababayan nga natin ngayon, takot nang lumabas. Hindi tulad dati, pwede kang lumabas kahit anong oras. Dahil sa alam mo na walang gagalaw sa'yo, sapagkat natatakot sila, mga kababayan, na gumawa ng masama noon. Pero ngayon, napanood nyo yung nakaraan vlog natin, mga kababayan, tungkol dun sa Move It Rider na sinaktan, mga kababayan, ng isang sanay na gumawa ng krimen, mga kababayan. Ang dami-dami pong nangyayaring ganyan. Itong taong ito, mga kababayan, na pinag-uusapan natin, itinulad po sa langaw
ang INC, hindi po kami langaw mga kababayan. Kami po ay itinulad sa asin at ilaw ng sanlibutan. Kung mayroon man sigurong langaw, itong taong ito, kasi tignan nyo naman yung itsura niya, mukhang langaw mga kababayan. Ayan o. Itsura pa lang mga kababayan, mukhang langaw po yung tao na yan mga kababayan. Dapat sana sabihin niya, huwag kayong gagaya sa akin na mukhang langaw. Ganun sana dapat. Ang sabihin niya, mga kababayan. Yan ang plano nila. Chururut, tusok, Eduardo, kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Yeah, may mga nalalaman pa siyang mga ganun-ganon na sinasabi, mga kababayan. Akala mo naman siya ang otoridad. Akala mo naman siya ang may-ari ng Pilipinas at ng buong mundo kung makapagsalita itong talakirang ito. Sino ba ito at ano ba ang ano nito? Sumulpot ba sa lupa ito? Saan ba galing ito? Isipin nyo lahat mga kababayan. Pinakulong niya ang kanya. Dapat siguro ang mag-isip ay hindi ang mga kababayan natin dahil sapagkat ang mga kababayan natin matitino. Dapat ang mag-isip, ikaw, talakera. Wala ka yatang isip Kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel. Pag-usapan nga natin yan para mga kababayan. Ito kasi, ito ang pinakakalat ng taong ito. Alam nyo mga kababayan, ang binabanggit niyang tao ay nakulong dahil may ginawang paglabag sa batas. Meron siyang ginawang kasalanan kaya siya nakulong, hindi siya ipinakulong. Magkaiba yon. Ikaw, Pebbles talakera, mukha kang kuryando. Magkaiba yung ipinakulong sa nakulong dahil sa mayroong ginawang paglabag, Hindi siya ipinakulong. Siya ay nakulong dahil gumawa ng masama at mayroon po siyang paglabag sa batas. Yan po ang totoo mga kababayan, itong misleading itong mga sinasabi ng taong ito. Sinungaling talaga, sanay magsinungaling mga kababayan. Pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta na sampid lang sa relihiyon at walang sampid-sampid pagdating sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Pag sinabing Iglesia ni Cristo ka, na tunay, kasi may mga nagpapanggap, mga kababayan Oo, may mga nagpapanggap, marami niyan. Pero kung ikaw ay Iglesia ni Cristo na tunay, hindi ka sampid. Ikaw ay kasama, sangkap, sa iisang katawan. Hindi sampid. Walang binabanggit sa Biblia na sampid. Kaanib sa iisang katawan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay Iglesia ni Cristo, iisa na lang kayo. Hindi kasi tayo pwedeng gumamit ng mga talata rito tsaka magbanggit ng kung ano-ano dito Hindi natin karapatan yon. Pero sasabihin ko lang po itong nalalaman natin konti mga kababayan. Ito kasing sinasabi ng talakerang ito, palibhasa talakera nga ito, wala namang masabing matino ito. Kasi nga talakera, yung pangalan pa lang talakera, walang sasabing matino ito. Opo mga kababayan. Pag sinabing INC ka, tunay kang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ikaw ay kaanib talaga at hindi ka sampid. Sa amin, sa Iglesia ni Cristo po kasi mga kababayan, sakit ng kalingkingan, ramdam yan ng buong katawan. Ganun po nagmamalasakitan ang mga kaanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kaya kahit kanino man mangyari, itong nangyayaring ito kay Senator Marcoleta, ganun din po ang gagawin namin. Para konsintihin, ganun ba? Hindi. Ipinagmamalasakit namin ang kapatid namin na si Senator Marcoleta sapagkat yung mga paratang sa kanya at ginawang kaso, mga gawa-gawang kaso laban sa kanya, hindi naman totoo. Mga kababayan, malinaw na po yan. Napawalang sala na po. Dinismiss na po ng COMELEC yung naging dahilan kung bakit kinasuhan siya ng ombudsman. Ang nangyari po, kaya nakulong si Senator Marcoleta, mga kababayan, politika po yan. Dahil sa politika, ayaw po nila kasing umeksena o lumaro si Senator Marcoleta sa impeachment na ginagawa. At ayaw nila, mga kababayan, na magtuloy ang investigasyon sa flood control kasi
Ang talagang target ni Senator Marcoleta, hahanapin niya talaga at papanagutin, gusto niyang mapanagot ang mastermind ng flood control scandal na yan, mga kababayan. Kaya siya ikinulong. Yan po ang totoo. Sinasabing sampid lang daw, kaya hindi daw dapat. Itong talakera po kasi, mga kababayan. Kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Ipagtanggol mo si Marcoleta na hindi nyo kapamilya at hayaan nyong makulong si Ka Angel. Alam nyo, mga kababayan, masakit yun. Masakit po yun sa panig ng pamamahala, mga kababayan. Masakit yun kasi kapatid po nila yun. Pero tinan nyo hindi nila pinanigan, hindi nila tinolerate yung masama. Kahit na kapatid pa nila, masakit talaga yun. Pero mas pinili po nila ang iglesia kaysa dun sa kapatid nila. Kaya po, ganyan ang naging pasya ng pamamahala sa iglesia, mga kababayan, dahil mas mahal po nila ang iglesia kaysa dun sa pamilya nila. Yung pamilya po nila, katulad ni yung sinasabi ng taong ito, may kasalanan nagkasala sa batas, kaya nakulong. At hindi konsentidor, inuulit namin mga kababayan, hindi po konsentidor ang pamamahala sa iglesia. Alam niyo mga kababayan, kaya po nagpailalim sa batas, sa gobyerno, yung pagpapasya ng pamamahala na makulong itong kanilang kapatid. Kasi sila, sa amin po kasi, tinuturuan po kami na magpasakop sa pamamahala. Nakagawa ng kasalanan. Meron siyang paglabag sa batas at kailangan makulong, hindi po ito kinonsinte ng aming namamahala kahit pa kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Hindi naman pwedeng ikulong nila na walang ginawang paglabag o kaya kasalanan yung tao. Kaya, nagpasakop. Nagpasakop ang pamamahala. Sabi ko nga po sa inyo, nagpapasakop po ang INC sa pamahalaan o gobyerno. Itong sinasabi ng talakerang ito, palibasa nga po, talakera, puro mga walang kwenta ang sinasabi ng taong ito. Huwag niyo akong pinaglololoko. Yan ang plano nila. Parating na ang Sara Army. Hulihin niyo si Pocky, si Fillmore, si De Leon at lahat ng retired militaries dahil lahat sila ay nagplano na pabagsakin ang presidente at babuyin ang Pilipinas. Ayan mga kababayan uulitin po namin. Itong bidyong ito ay ginawa mga July 6 to 7. At anong petsa na ngayon? July 20. Ang sabi niya rito, kinabukasan. Kaya lahat ng sinasabi ng taong ito ay puro kasinungalingan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Ano po sabi niya, mga kababayan? Maniwala po kayo sa akin. Kung may naniniwala pa po dyan sa tao na yan, mga kababayan, pagkatapos nitong video na ito na napanood ninyo, ewan ko na lang kung ano ay tatawag sa inyo. Mag-ingat po kayong lahat. Nakamata po ako, nakamonitor po ako. Maraming tumutulong. Parang CCTV pala ito, nakamonitor, nakamata. Mas malupit pa sa CCTV ito, mga kababayan. Chirurut to sakbe. Ay, isa pa. Hindi lahat yan ay INC. Hindi daw lahat yan INC. Ang iba dyan ay bayaran ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Bayaran daw ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Saan kukuha ng ipambabayad si Senator Marcoleta? Siya na nga itong tinutulungan. Siya nga itong binigyan ng tulong nung siya ay tatakbo bilang senador. Saan kukuha ng pambayad yan? To NBI Matibag. Nanawagan pa. Ikulong nyo si Mike Defensor. Ayan mga kababayan Kaya mo mapapansin dito mga kababayan na itong video ito ginawa kasi tinan nyo ikulong nyo si Mike Defensor. Kung hindi sana nagawa ito noon yung sinasabi ko yung petsa, di sana hindi ganyan ang sinasabi mga kababayan. Ibig sabihin nung ginawa ang video ito, hindi pa nakakulong si dating Congressman Mike Defensor. Papatunayan ko yan, nabayaran niya yan yung iba. Hindi INC yung iba dyan. Hindi ganun karami pupunta. Totoo naman yung mga nag-rally po ngayon, mga kababayan, hindi po lahat INC. Karamihan dyan, mga kababayan po natin na nananawagan sa transparency, accountability,
peace at justice. Hindi po lahat talaga yan ay mga kaalib sa INC. Pero yung sinasabi dito na lulusob, ay mga kababayan, lahat ng yan ay puro kasinungalingan, mga kababayan, dahil ang nagsasalita pong itong talakerang ito ay ubod ng sinungaling at ina ng kasinungalingan. Ang INC. Depensor, isa kang demonyo, at Marcoleta, aw, aw, aw. Mas demonyo yata ang itsura nitong si Talakera kaysa kay Depensor. Mabuti nga si Depensor Si Depensor, mga kababayan, kahit paano nagpakulong, mga kababayan, na nagpakulong para sa pakikipaglaban alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino. Itong taong ito, mga kababayan, mas mukha pang demonyo ito. Itong nagsasalitang itong si Talakera kaysa kay Mike Depensor, mga kababayan. Beno, napahaba na tayo, mga kababayan. Kaya ang payo ko po sa inyo, mga kababayan, pag nakita ninyo sa newsfeed nyo itong taong ito, ay huwag nyo panonoorin ito. I-block nyo kaagad ito. Kasi pawang mga kasinungalingan, paninira, ang ikinukontent ng taong ito at walang naikukontent, wala kayong matututunan sa taong yan, mga kababayan. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Ano man po ang inyong ginagawa at nasama po kayo, ay lagi po kayong mag-iingat.